Sa unang dalawang kabanata ay nakilala natin ang bata na si Nor. Sa murang edad ay namuhay na siyang mag-isa dahil maaga siyang iniwan ng kanyang mga magulang. Isang araw ay naisipan niyang tuparin ang pangarap niya na maging isang adventurer kaya't nagpunta siya ng bayan upang tuparin ito. Sa kasamaang palad ay nabigo siyang tuparin ang kanyang pangarap kaya't bumalik na lang siya sa kanyang tirahan. Hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap kaya't nagsanay siya ng mag-isa sa loob ng 14 na taon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi mo pa napanood ang mga unang kabanata ay bisitahin lamang ang ating channel. Sa pagpapatuloy ng ika-6 na kabanata ay nagsalita ang misteryosong lalaki na nagpakita kina Lin at Nor. Hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bagkus ay sinabi niya na ang pakay niya ay si Rollo. Nagulat si Nor nang marinig niya iyon. Maya-maya ay biglang umatake ang lalaki patungo kay Rollo ngunit nasanggay kaagad ito ni Nor. Maging si Ines ay prinotektahan din si Lin. Nagulat naman si Nor dahil sa bilis ng galaw ng lalaki. Muling umatake ang lalaki at si Nor ang pinuntirya nito. Sinabi nito na malaking pera ang halaga ni Rollo kaya't pipilitin niyang makuha ito. Inatake niya ng sunod-sunod at paulit-ulit si Nor ngunit hindi ito tumatalab kay Nor. Tumalon siya ng mataas patungo kay Rollo ngunit nasangga pa rin ito ni Nor. Dahil sa pagsangga na yun ay nabali ang sandata na hawak nito. Hindi naman makapaniwala si Lin dahil sa bilis ng dalawa. Sinabi ni Ines kay Lin na kahit ano ang mangyari ay huwag itong lalayo sa kanya. Sinabi ng lalaki na nawiwerduhan siya kay Nor. Pagkasabi nun ay mabilis niya ulit na inatake si Nor. Inatake niya ito mula sa itaas gamit ang dalawang kutsilyo ng paulit-ulit ngunit hindi ulit ito umubra kay Nor. Nag-iisip lang siya saglit at pagkatapos ay mabilis na namang umatake. Sa lakas ng pag-atake ay tumilapon si Rollo at napa-atres naman si Nor dahil sa impact nito. Muling nasira ang isang hawak na kutsilyo ng lalaki kaya't nasabihan niya ulit ng wordo si Nor. Kumuha siya ng isang pamalit na kutsilyo at mabilis na inatake si Nor. Inatake niya ulit ng sunod-sunod si Nor. Hindi magawang makaatake ni Nor dahil sa bilis at dami ng atake ng lalaki. Tanging pagsangga lang ang nagagawa ni Nor habang pinoprotektahan niya si Rollo. Hindi rin magawang tumulong ni Lin kaya't wala siyang magawa kundi manood na lang. Naglabas ng Divine Shield si Ines upang maprotektahan niya si Ines. Ayon sa kanya ay pangahas ang lalaki na yun at kilala ito sa tawag na Deadman. Siya ay isang dating Class S na adventurer na ngayon ay tinatawag ng Deadman Zado. Bumalik sa alaala niya ang mga panahon na napag-usapan nila ito. Kasalukuyang nagpupulong ang 6 na pinuno ng sovereignty nang sumingit siya sa usapan ng mga ito. Hawak niya ang libro ng mga unsolved cases at nakalagay sa isang kaso na ang target ng mga ito ay isa ng patay. Ayon sa kanila ay tapos na ang kaso na yun dahil sa patay na nga ang target dito. Sinabi nila na ito ay si Deadman Zado na nagawang maging isang Class S na adventurer sa murang edad pa lang. Sinabi nila na hindi nila nire-recommende na makipaglaban sa tao na ito. Sinabi ni Oken na sa edad na 13 ay binansagan na itong Dragon Slayer. Itinanong ni Ines kung bakit naging target siya ng mga Class S na mga adventurer. Sinabi nila na iyon ay dahil sa hindi nito ginamit ng tama ang kanyang talento at dahil sa naging masama na ito. Muling binasa ni Ines ang kanyang hawak na libro at doon ay nabasa niya ang mga karumal-dumal at kapangahasan na ginawa ni Zado. Ayon sa kanila ay tinanggalan na din ng lisensya si Zado bilang isang adventurer at sa ngayon ay tumatanggap na lang ito ng mga kautusan kapalit ng maraming pera. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Zado habang sinasangga lang ito ni Nor. Naalala rin ni Ines ang nakasulat sa libro kung saan ay inubos ni Zado ang buhay ng isang angkang pamilya. Sinabi ni Ines na naglabas ng malaking gantimpala ang pamahalaan sa kung sino man ang makakakuha ng ulo ni Zado. Madaming sumubok na hulihin si Zado ngunit sa huli ay sila lang din ang napapatay nito. Dahil doon ay naglabas sila ng balita na patay na si Zado nang sa ganon ay wala nang sumubok na hulihin siya at nang hindi na madagdagan ang mga adventurer na napapatay nito. Yun ang dahilan kung bakit tinawag siya na Deadman Zado. Tumigil sa pag-atake si Zado dahil nasira na ang lahat ng kutsilyo na kanyang daladala. Nagtaka siya dahil gawa naman sa matibay na bakal ang kanyang mga sandata ngunit nasira pa rin ang mga ito. Tiningnan niya ang espada ni Nor at sinabi na kakaiba ito sa lahat ng kanyang nakita. Matapos nun ay pinulot niya ang kanyang nasirang sandata at inihagis ito sa itaas. Nag-ilaw ito at matapos ang ilang sandali ay nag-transform bilang maliliit na mga silver cross. Hindi ito inasahan ni Ines. Laking gulat naman ni Lin at Rollo nang makita nila ito. Tinawag ito ni Zado na silver cross. Sa dami nito ay hindi ito mabilang ni Nor. Ibinaba ni Zado ang kanyang kamay kaya't nagsimula ng magbagsakan ang matutulis na mga kutsilyo.
Sinubukang sanggahin ni Nor ang mga ito ngunit masyado itong madami. Niyakap niya si Rollo upang hindi ito tamaan kaya't tinamaan siya ng mga Silver Cross sa likod. Muling umatake si Zado gamit ang mga Silver Cross. Muli itong sinangga ni Nor ngunit masyado pa rin itong madami kaya't sa pagkakataon na yun ay sa braso naman tinamaan si Nor. Labis na nabahala si Ines dahil sa pangyayari na iyon. Naisip niya na kung magpapatuloy yun ay sabay na mamamatay ang dalawa. Nag-isip ng mataimtim si Ines at pagkatapos ay humingi ito ng permiso kay Lin upang tulungan si Nor. Paulit-ulit lang ang naging pag-atake ni Zado habang pilit pa din itong sinasanggan ni Nor. Muli niyang niyakap si Rollo upang hindi ito tamaan ngunit dahil sa Divine Shield ni Ines ay nakaligtas sila dito. Lumikha ng malaking pananggalang si Ines dahilan upang maharang nito lahat ng mga Silver Cross na ibinabato ni Zado. Nagpasalamat si Nor kay Ines dahil dito. Humingi naman ng paumanhin si Ines kay Nor dahil hindi siya kaagad nakatulong dito. Ginamit din ni Ines ang kanyang Divine Shield upang atakihin si Zado. Pinalipad niya ang mga kalasag at iniwasan naman ito nang iniwasan ni Zado nagmistulan na parang isang bata si Zado dahil doon. Sinabi ni Ines kay Nor na siya na ang bahala sa pagdepensa at siya na ang bahala para sa pag-atake dito. Pinagmasdang mabuti ni Nor ang paglipad ng mga Silver Cross. Nakita niya ang mga nalaglag na kuko mula sa higanteng palaka at nakaisip siya ng paraan kung paano gagamitin ito. Pumulot siya ng isang kuko at sinabi kay Ines na magbukas ng isang maliit na butas kapag inutos nito sabay gamit ng physical enhancement. Ginawa ito ni Ines. Gumawa siya ng butas sa gitna ng Divine Shield, inabangan ni Nor ang mga paparating na Silver Cross sabay hagi sa kuko ng halimaw dito. Dahil sa ginawa ni Nor ay nawasak ang mga Silver Cross. Namangha si Ines dahil sa ginawa ni Nor. Kumuha ulit ng mga kuko si Nor at inulit-ulit ang kanyang ginawa. Muli ay sumabog ang mga Silver Cross at nawasak ang mga ito. Matapos nun ay ibinalik na ni Ines sa dati ang Divine Shield. Sinabi ni Nor na kahit papaano ay nabawasan niya ang bilang ng mga lumilipad na Silver Cross. Sa hindi inaasahan ay umatake mula sa likuran si Zado at hindi ito namalayan ni Ines. Tatamaan na sana si Ines ng atake ni Zado ngunit mabilis itong napigilan ni Nor. Nagulat si Zado sa ginawa ni Nor. Hindi siya makapaniwala kung paano nasanggan ni Nor ang ganong kabilis na atake. Bukod pa doon ay nasira ulit ang sandatang ginamit niya sa pag-atake na iyon. Sa huling pagkakataon ay umatake ng mabilis si Zado ngunit nasangga pa rin ito ni Nor. Sinabi ni Nor na huwag na sana itong aatake ng pabigla-bigla. Tinanong ni Zado si Nor kung paano niya nakaka-counter ng mabilis ang kanyang mga atake. Hindi na ito pinansin ni Nor. Sinabi ni Zado na mayroong kasiyahang magaganap sa Royal Capital kaya't aalis na rin siya dahil nag-enjoy na rin siya sa kanyang mga ginawa. Tumalikod na siya at nagpaalam na sa tatlo. Naglakad na siya ngunit bigla itong huminto. Sinabi niya na marami na siyang nakatapat na magagaling na mandirigma ngunit kakaiba si Nor. Hindi pa rin siya nakontento. Gamit ang kanyang paa ay sinipa niya ang talim ng kanyang espada pataas at sinalo ito at pagkatapos ay muli niyang inatake si Nor. Nasangga pa rin ito ni Nor. Nakiusap si Nor kay Zado na itigil na sana nito ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Zado na mukhang wala na talaga siyang mapapala kaya't umalis na din ito at naglaho gamit ang kanyang mahika na usok. Pagkaalis ni Zado ay pinag-usapan ng tatlo ang tungkol sa kasiyahan na magaganap sa Royal Capital na binanggit ni Zado. Sinabi ni Lin na hindi niya alam ang mga nangyayari at nakakaramdam din siya ng kaba para sa Royal Capital. Sinabi ni Nor na mas mainam kung babalik muna sila sa Royal Capital dahil hindi pa naman sila gaanong nakakalayo at bukod pa doon ay hindi rin pwedeng pumunta si Rollo sa bayan ng Mithra na dapat ay pupuntahan nila. Biglang napaupo si Rollo at nakaramdam ng kaba at takot. Tinanong siya ni Nor kung nilalamig ba ito. Itinanggi ito ni Rollo. Kinausap ulit siya ni Nor at itinanong kung ayaw ba nitong sumama sa kanila papuntang Royal Capital. Itinanggi ulit ito ni Rollo at sinabi ang dahilan kung bakit siya ay nanginginig sa takot. Sinabi niya sa tatlo na narinig niya ang balita na may isang dambuhalang dragon ang papunta ngayon sa Royal Capital na kayang wasakin ang buong syudad sa isang hampas lamang. Nakita ni Lin ang reaksyon ni Rollo kaya't sinabi niya kay Ines na kailangan na nilang bumalik ng Royal Capital sa lalong madaling panahon. Hindi agad pumayag si Ines. Sinabi niya kay Lin na ipinag-utos ng kanyang kuya na ilayo siya roon. Sumagot si Lin at sinabi na alam niya na ipinag-utos ng kanyang kuya na ilayo siya sa Royal Capital nang sa gayon ay hindi na ito madamay pa sa gulo. Sinabi niya na kilala niya ang kanyang kuya at kung paano mag-isip ito. Sinabi ni Lin na hindi rin siya magiging masaya kung maiiwan siyang mag-isa sa mundo na iyon na hindi kapiling ang kanyang ama at ang kanyang kuya. Sinabi niya na maaaring matulad din ang kalagayan nila kay Rollo na walang sariling bahay at tirahan.
Hindi na nag-isip pa si Ines. Ramdam niya ang dedikasyon ni Lin na bumalik ng Royal Capital kaya't pumayag na din ito. Labis na ikinatuwa ni Lin ang naging desisyon ni Ines. Kinausap ni Nor si Rollo at sinabi na kailangan itong sumama sa kanila dahil delikado kung maiiwan itong mag-isa doon. Pumayag naman si Rollo na sumama sa kanila. Tumayo siya at sinabi na wala naman siyang silbi at sila din ang dahilan kung bakit may mga halimaw na umaatake sa Royal Capital ngayon. Hinimas ni Nor ang ulo nito at sinabi na lahat ng nilalang sa mundo ay may pakinabang. Nagulat ulit si Rollo sa mga sinabi ni Nor. Naantig naman ang puso ni Lin kay Nor dahil sa kabutihan ng loob nito. Sumakay na sila ng karwahe pabalik ng Royal Capital. Habang nasa loob ay hindi pinapahalata ni Lin na kinakabahan siya sa mga nangyayari habang si Nor naman ay relax lang na pinagmamasdan ang kanilang mga nadadaanan. Inutos ni Lin kay Ines na mas bilasin pa nito ang kanyang pagpapatakbo. Sinunod naman kaagad ito ni Ines. Sa kabilang banda naman sa loob ng Royal Capital ay nagkalat ang mga bahay na nasira sanhi ng pagsalakay ng mga halimaw. Bumaba ng palasyo si Rain upang tingnan ang kalagayan ng Royal Capital. Lumapit sa kanya si Lord Darken upang i-report na nakalikas na lahat ng mga tao sa loob ng syudad. Sinabi rin niya na nagbunga lahat ng sakripisyo at paghihirap ng 6 na pinuno ng sovereignty upang maging ligtas ang lahat sa gitna ng mga pagsalakay. Tumingin sa itaas si Rain at nakita niya ang isang makisap na bagay na lumulutang dito. Hindi niya mapagtanto kung ano ito kaya't ginamitan na niya ito ng uncover spell. Nawasak ang makisap na bagay na bumabalot sa lumulutang na nilalang. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rain nang makita niya ang nasa likod ng bagay na yon. Isang malaking dragon pala iyon. Sinabi ni Lord Darken na ito ay isang black dragon ngunit mas nagulat si Rain dahil mas malaki ito ng hamak sa isang simpleng black dragon lamang. Sinabi niya na ang dragon na yun ay ang tinatawag na Dragon of Calamity. Naalala ni Nor ang mga kwento sa kanya ng kanyang tatay noong bata pa siya. Sinabi ng kanyang tatay na may isang adventurer na binyansagang Dragon Slayer dahil sa lakas at husay nitong makipaglaban. Sinabi rin niya na naging mayaman ang kanilang lugar dahil sa mga kuko at buto na nakukuha sa mga dragon na ginagawang mga sandata at iba pang mga kagamitan. Naantig si Nor sa mga kwento ng kanyang tatay kaya't nangarap din siya na balang araw ay tatawagin din siya bilang Dragon Slayer. Malungkot na inalala ito ni Nor habang nakadungaw sa bintana ng karwahe. Maya-maya ay may nakita siyang kakaiba kaya't sinabi niya ito kay Lin at Rollo. Sinabi ni Rollo na wala naman siyang kakaibang nakikita doon. Itinuro ulit ni Nor ang bagay na kanyang nakikita at doon ay nakita na din ni Rollo ang dambuhalang dragon. Nagulat siya at nasabi sa sarili na ito ay ang Dragon of Calamity. Nakita ng mga tao sa Royal Capital ang dragon kaya't labis din ang pagkagulat ng mga ito. Hindi makapaniwala si Lord Darken na mapupunta doon ang dragon na iyon dahil gumigising lang naman ito isang beses sa loob ng 150 na taon. Sinabi ni Ray na marahil ay may masamang loob ang gumising dito kaya't napaaga ang pagbangon nito. Inutos niya kay Lord Darken na paalisin at palabasin ang mga natitira pang mga tao sa loob ng Royal Capital. Sinabi niya na wala silang ititira kahit isa at maski ang kanilang mga alagang hayop ay isama din nila. Kasabay ng pagdating ng dragon ay siya rin namang pagdami ng mga halimaw na nakatapat ng mga pinuno ng sovereignty. Sa kabilang banda ay nakatayo lang ang hari habang pinapanood ang dragon. Biglang dumating si Edward at sinabi sa hari na kailangan na nitong lisanin ang Royal Capital upang hindi ito mapahamak. Tumanggi dito ang hari. Sinabi niya na mag-focus sila sa paglilikas ng mga tao sa loob ng Royal Capital dahil may iwan siya doon upang kaarapin ang dambuhalang dragon. Ipinahinto ni Lin ang karwahe nang makita nila ang dragon. Sinabi ni Ines na sa isang hagupit lang ng dragon ay mawawasak na ang Royal Capital kaya't sa tingin niya ay kasalukuyan ang lumilikas ngayon ang mga tao. Malungkot namang sinabi ni Lin na sigurado siya na magpapaiwan sa loob ang kanyang tatay upang ipagtanggol ang buong syudad. Biglang nagsalita si Nor at sinabi na hindi siya makapaniwala sa laki ng dragon dahil ngayon lang siya nakakita nun. Tinanong niya si Lin kung nasa loob pa ba ng syudad ang kanyang tatay at kapatid. Sumagot ng oo si Lin. Sinabi ni Nor na matutulungan niya ito kung tatakbo siya ng mabilis patungong Royal Capital. Nagulat si Lin sa sinabi ni Nor. Sinabi ni Nor na gagayahin lang nila ang katulad ng ginawa nila sa Giant Goblin upang magawa nila iyon. Sinabi niya na gagamitin ulit niya ang espada upang hindi siya mapuruhan sa Wind Blast spell na ibabato nito. Sinabi rin niya na kailangan ng tulong ng hari at ng mga tao sa Royal Capital kaya't kumpiyansa siya na magagawa niyang tulungan ang mga ito. Pinaniwalaan naman ito ni Lin. Sa sumunod na eksena ay naglalakad ang hari upang kaarapin ang Dragon of Calamity.
Naalala niya ang pag-uusap nila ni Deridas kung saan ay gustong angkinan ni Deridas ang dungeon ng Royal Capital dahil ito ay puno ng mga kayamanan at iba pang mga mamahaling mga yaman at kemikal. Hindi siya pumayag sa kagustuhan nito kaya't iyon ang dahilan kung bakit puno ngayon ang kaguluhan sa Royal Capital. Samantala ay tuluyan ng nakalapag ng Royal Capital ang dragon. Iwinasiwas niya ang kanyang mga pakpak kaya't lumikha ito ng malakas na hangin. Sinabi ng hari na masyadong sakim si Deridas upang makuha niya ang inaasam nitong dungeon. Umakyat ng ituktok ng palasyo ang hari upang doon kaharapin ang dragon. Naalala niya bigla si Lin. Lahat ay ginawa niya maging ligtas lamang ang kanyang anak na babae. Humingi siya ng tawad sa mga tao ng Royal Capital dahil sa malaking kaguluhan na kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na maging isang hari kaya't sa huling sandali ay iaalay niya ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Bumalik ang eksena kina Nor. Lumikha ng Divine Shield si Ines na hugis basuka upang dito niya padaanin ang Wind Blast na kanyang ibabato. Bago siya maglabas ng Wind Blast ay ginamitan muna niya ng iba't ibang spell ang Divine Shield nang sa gayon ay mas tumibay ito at mas lumakas ang kanyang spell. Inihanda ni Lin ang kanyang mahika at sinabi kay Nor na mas malakas ang Wind Blast na iyon kumpara sa nauna. Buong puwersa na ginamit ni Lin ang Wind Blast kaya't sa isang iglap ay naglaho ng mabilis si Nor. Napanganga na lang si Rollo sa kanyang mga nakita. Bumalik ulit ang eksena sa hari at kasalukuyan na niyang kaharap ang Dragon of Calamity. Ibinuko ng dragon ang bibig nito at unti-unti ay nag-ipon ng enerhiya upang maglabas ng isang malakas na beam. Napagtanto ni Rey na ito ang Elder Dragon Breath na sumira sa isang napakalawak na kalupaan 100 taon na ang nakakalipas. Naging kalmado lang ang hari. Sinabi niya sa dragon na matitikman nito ang lakas ng isang tao at pagkatapos nun ay inilabas niya ang isang maliit na espada. Ayon sa isang pinuno ng sovereignty ito ay tinatawag na Blasting Sword. Sinabi niya na iniipon nito ang kabuuan ng mana sa humahawak nito para sa isang sacrificial blow. Nakita din ng ibang pinuno ng sovereignty ang ginawa ng hari na tangkang pag-aalay nito ng buhay. Itutusok na sana ng hari ang blasting sword sa dragon nang biglang dumating si Nor. Gumamit siya ng parry kaya't bumalikwas ang leeg ng dambuhalang dragon. Nagulat ang hari maging ang lahat ng nakakita dahil sa lakas ng ginawa ni Nor. Dahil sa ginawa ni Nor ay sa ibang direksyon tumama ang beam na nilabas nito. Bumagsak din ito sa lupa dahil sa lakas ng hampas ni Nor. Dumilat ang dragon at nagulat siya sa dami ng alikabok na nakapaligid sa kanya. Tumayo siya at nakita niya si Nor. Sa sobrang galit niya ay napasigaw siya ng malakas. Gamit ang kanyang buntot ay inatake niya si Nor ngunit nasangga ulit ito ni Nor gamit ang parry. Dahil doon ay bumagsak ulit ang dragon. Matapos noon ay naalala ni Nor ang ginawa sa kanya ni Lin para makapunta kaagad siya doon. Halos mahimatay siya sa lakas ng wind blast ni Lin. Sa lakas nito ay nagpaikot-ikot din siya kaya't gumamit siya ng physical enhancement upang pigilan ito. Nang malapit na siya sa castle wall ay gumamit siya ng footstep upang makatalo ng mataas at malagpasan ito. Sa lakas ng kanyang talon ay hindi na niya napigilan ang lakas nito. Nakita niya na tatama siya sa dragon kaya't gumamit siya ng parry upang hindi siya tumama dito. Hindi niya lubos maisip na ganon pala kalaki ang dragon na iyon. Sinabi rin niya sa kanyang sarili na hindi naman ito ganon kahirap kalaban. Inihanda ni Nor ang kanyang sarili para sa sunod na pag-atake ng dragon. Sa kabilang banda ay dumating din doon sina Lin at Ines sakay ng mga kabayo. Kasama din nila si Rollo. Nagpunta sila doon upang iligtas ang hari habang busy si Nor na nakikipaglaban sa dragon. Nakita ni Rollo ang dalawang malalaking bato kaya't itinuro niya ito kay Ines. Ang may gawa nun ay mga Goblin Emperors. Bumagsak si Lin dahil sa mga bato na iyon ngunit dahil sa Divine Shield ni Ines ay hindi sila napuruhan nito. Sinabi ni Ines na manatili lang ito sa kanyang likuran dahil may papalapit na mga halimaw sa kanila. Nakita ni Lin na ito ay 3 Goblin Emperors. Sinabi niya na mas maliit ito kumpara sa Goblin Emperor na nakaharap nila ni Nor sa gubat ngunit hindi niya maitatanggi na malalakas din ang mga ito. Pinalakas niya ang kanyang loob at inalala ang laging sinasabi sa kanya ni Nor. Sinabi niya kay Ines na hindi iyon ang oras para sila ay kabahan at panghinaan ng loob. Nagulat si Ines sa mga sinabi ni Lin. Sinangayunan niya ang sinabi ni Lin at sinabi na kumpara sa higanting dragon ay sisiw lamang ang mga goblins na iyon. Tumakbo ng mabilis ang mga goblins patungo kina Lin. Gumamit ng icicle dance si Lin ngunit hindi ito tumatalab sa mga goblins. Susuntukin na sana ng goblin ang Divine Shield ni Ines nang biglang gamitin ni Rollo ang kanyang kapangyarihan. Humingi ng patawad si Rollo sa mga goblins at pagkatapos ay inutusan niya ito na huminto sa kanilang ginagawa.
Nagulat si Lin at Ines dahil huminto ang mga goblins. Nilubos ni Lin ang pagkakataon kaya't gumamit ulit siya ng spell kaya't nagyelo ang mga ito. Sunod nun ay inilabas naman ni Ines ang kanyang Divine Sword at walang awang hinati ang katawan ng mga goblins. Namangha si Lin dahil sa ginawa ni Ines. Napansin din niya ang ginawang pagpapahinto ni Rollo sa mga goblins kaya't labis din siyang namangha sa kapangyarihan nito. Sunod nun ay naglaban na ulit si Nor at ang dragon. Inatake lang ng dragon si Nor ngunit nasasanggal lang ito ni Nor gamit ang kanyang espada. Hindi makapaniwala ang dragon na hindi umuobra ang lakas niya rito. Tiningnan ni Nor ang kanyang espada at muli ay namangha siya rito dahil kahit isang bakas o gasgas ay hindi nagkakaroon ito. Lumipad ng mataas ang dragon at naghanda para sa isang malakas na atake. Muli ay inipon niya ang enerhiya sa kanyang bibig para maglabas ulit ng isang dragon breath. Matapos makaipon ng enerhiya ay ibinato niya ito kay Nor. Buong tapang itong hinarap ni Nor at ginamitan ng parry. Sa hindi inaasahan ng lahat ay tumilapon ang dragon breath na ibinato ng dragon at sumabog ito sa himpapawid. Hindi makapaniwala ang hari sa nangyari habang si Nor ay nakatayo lang at pinanood ang pagsabog nito. Maski ang tatlo ay nagulat sa ginawa ni Nor. Bumaba ulit sa lupa ang dragon. Sumigaw ito ng malakas dahil sa pagkadismaya nito sa nangyari. Ayon kay Rollo ay mataas ang pride ng mga dragon dahil laging iniisip ng mga ito na sila ang pinakamalakas sa lahat. Sa sobrang galit niya ay sinugod niya ulit si Nor. Hindi na tinag si Nor sa kanyang kinatatayuan kaya't iwinasiwas niya ulit ang kanyang espada. Sa lakas nito ay natanggal ang kuko ng dragon at pagkatapos ay tuluyan na ring bumagsak ang katawan nito. Matapos nun ay nagiba na din ang kulay ng mata ng dragon at naging kalmado na din ito. Lahat ng nakakita sa ginawa ni Nor ay hindi makapaniwala na tinalo nito ang dambuhalang dragon. Tiningnan niya ang paligid at na-imagine niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tatay tungkol sa isang hero na tinatawag na Dragon Slayer. Ngumiti siya nang maalala niya iyon at pagkatapos ay naupo ito. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya maging hero ng mga sandaling iyon. Matapos nun ay tumakbo ang tatlo at nilapitan ng mga ito si Nor. Tumayo si Nor at nginitian ang tatlo at dito na din natapos ang 8 kabanata. Salamat ulit sa panonood at kita-kits ulit sa susunod mga kapogi.